Bago ko umpisahang ikuwento sa inyo, ang karanasang nangyari sa akin 2 taon na ang nakakalipas, ay may mahalagang bagay muna sana akong itatanong sa inyong lahat. Handa ba kayong ipaubaya pansamantala ang asawa ninyo sa isang taong lubos yung pinagkatiwalaan dahil lamang sa nalaman niyong may gusto siya dito? Magandang araw po sa inyong lahat. Ako nga po pala si Ben. Dati akong nagtatrabaho sa tahanan ng isang pamilya na itago na lang natin sa pangalang Velasquez bilang isang boy nila. 28 anyos na ako, matangkad at moreno. Simula nang mangyari yun, ay hanggang ngayon ay wala pa rin akong nagiging kasintahan. At sa kasalukuyan, ay nagbabakasakali ako ngayon na makapasa sa qualification bilang isang master electrician. Matagal ko na kasing pangarap yun, kung kaya naman pinagsikapan ko talagang makamtan to hanggang sa abot ng aking makakaya. Nagmula ako sa isang pamilyang kung tawagin nila ay isang kahig isang tuka. Walang kakayanan ang mga magulang kong pag-aralin kaming magkakapatid. Kaya naman kami na mismo ang nagpasya sa aming mga sarili na subukang magtrabaho sa bahay ng mga mayayamang nakatira sa aming baryo para lamang makatapos kami ng pag-aaral. At sakto namang nangailangan ng lalaking makakatulong ang mag-asawang Velasquez, kung kaya't nabigyan nila ako ng pagkakataong makapasok. All around ang trabaho ko mula umaga hanggang hapon. Minsan nagiging hardinero, karpintero, tubero, mekaniko, electrician at kung ano-ano pa ako. Depende sa pangangailangan ng mga taong nakapalibot sa akin. Sulit din naman ang pagtatrabaho ko sa pamilya Velasquez. Dahil maliban sa may natatanggap pa rin akong sahod buwan-buwan, ay libre din ang tirahan. Maging ang mga pagkaing pinagsasaluhan namin ng mga kasamaan ko kapag oras na ng pahinga. Laking pasalamat ko nga at hindi naging madamot ang amo namin kung kaya't pinagbigyan nila akong makapag-ipon muna ng konting halaga bago tumuntong sa kolehiyo. Hanggang high school lang kasi ang natapos ko sa unang pinagkatrabuhan ko. Kaya naman halos 4 na taon din akong huminto sa pag-aaral habang naghahanap ng ibang trabaho. At ngayon, ilang buwan na lamang ay magtatapos na ako ng kolehiyo. Ramdam kong malapit ko nang makamtan ang pangarap na akala ko'y imposible kong makamit. Ben? Ganoon na lamang kabilis na natuon ang atensyon ko nang marinig ko ang malambing at malumanay na boses galing sa aking likuran. Madam Monica? Sabi ng isip ko dahil hindi ako pwedeng magkamali. Kabisado ko kasi ang boses ng amo kong babae. Dahil simula nung mag-umpisa akong magtrabaho sa kanilang pamilya, ay nagkaroon din ako ng malaking paghanga sa kanya. 35 na ang edad ni Ma'am Monica, habang si Sir Mark naman ay nasa 39 ang edad. Ang 2 anak naman nila ay parehas pang nag-aaral. Kahit naman may 2 anak na si Madam Monica, ay hindi siya losyang tingnan katulad ng iba. Nanatiling maganda ang itsura nito, balingkinitan at maamo ang muka. Walang kaarte-arte sa katawan, palabiro at malambing din. Bonus na nga lang talaga ang kaseksya nito at kagandahan. Medyo magkahawig din silang 2 ni Ellen Adarna, magmula sa kutis hanggang sa tangkad. Kung tutuusin, sa tinagal-tagal kong nananaginip sa kanya ng gising, ay kabisadong-kabisado ko na lahat tungkol dito. Maging ang mamahalin na pabango niya ngayon na nanunuot sa aking ilong. Hindi ako maaaring magkamali ng hula. Nasisiguro kong may kailangan itong ipagawa sa akin. Kailangan niyo po ako, ma'am? Tanong ko habang nakangiti.
Kapag ganitong Sabado at Linggo kasi, ay sinusulit ko ang pagtatrabaho mula umaga hanggang hapon. Dahil sa gabi naman, ay abala ko sa mga gawain ko sa eskwelahan. Binabalanse ko kasi talagang mabuti ang oras ko. Nang sa ganun ay wala akong makaligtaan. May tinatapos ka pa ba? Magpapatulong sanang sir mo sa garahe eh. Mabilis naman akong tumango bilang sagot kay Madam Monica. Tsaka inayos ang mga nagkalat kong mga gamit. Kakatapos ko lang kasing ayusin ang nasirang gripo sa likod, kaya naman medyo makalat pa sa kinaroroonan ko. Susunod na lang po ako, madam. Ililigpit ko lang saglit ang mga to. Sabi ko habang pinagmamasdan ang mga nagkalat na teflon tape sa sahig. Akala ko ay mauuna na ito, pero hindi siya umalis sa aking harapan. Sabay na tayo. Hindi naman masama kung magkwentuhan tayo paminsan-minsan, hindi ba? Wika nito tsaka mahinang natawa. Hindi rin naman mukhang nalalayo ang edad natin. Alam mo naman ako. Feeling at looking young as always. Pagbibiro pa nito. Maging ako ay napangiti na rin dahil sa sinabi niya. Ano po bang latest na balita, madam? Tanong ko sa kanya. Lihim akong napasulyap sa kanya at ngayon ko lamang napansin na nakapantulog pa pala ito. Masyado iyong manipis. Kaya naman habang naglalakad siya sa harapan ko, mabilis na sinasabayan ng hangin ang mga galaw nito. Aninog tuloy ang makurba niyang figura. Nagmukha tuloy siyang artistang naglalakad sa harapan ko. Siya nga pala, may bonus daw na ibibigay ang sir mo pagkatapos. Hindi niya lang nabanggit sa akin kung ano. Nagtatakang sabi nito. Nagulat naman ako. Hindi ko yun inaasahan na sasabihin ni madam kung kaya't kusa akong napaisip. Hindi pa naman Pasko. Ang aga naman ho yatang magbibigay ni sir ng bonus. Sabi ko. Siya naman ang natawa. Tsaka mabilis na lumingon sa akin. Kung alam mo lang, Ben, humirit nga ako kung may bonus din ako eh. Sinabihan ba naman akong maligo muna para makapagbigay daw siya ng bonus? Baka naman baby number 3 ang bonus sa inyo ni Sir Ma'am. Sabi ko. Sus, hindi na nga matibay ang tuhod. Baby number 3 pa. Aba, mahirap yata yun. Sagot nito. Muntik na akong matawa sa mga kalokohan ni Madam. Pero hindi ko tinuloy nang mapansing narating na namin ang kinaroroonan ng asawa nito. Baka mamaya may sabihin pa itong mas malala at magbago na naman ang timpla ni Sir. O siya, maiwan na nga kita, Ben. May gagawin pa pala ako sa taas. Nandiyan naman na sa loob ang sir mo naghihintay. Bago siya umalis, ay nagpasalamat pa ito sa akin. Isang bagay na gustong gusto ko sa ugali nilang mag-asawa. Kahit kasi sabihing malayo ang agwat namin pagdating sa estado ng pamumuhay, pero hindi naman sila nakakalimot na magpasalamat sa sipag at dedikasyong pinapakita namin sa trabaho. Napaka down to earth talaga nila, kaya hindi sila mahirap pakisamahan. Nang pumasok ako sa garahe, nakita agad ako ni Sir Mark. Lumingon ito sa akin, pero imbis na ang naghihintay na trabaho ang makita ko, mas nauna kong napansin ang kakaibang ngiti sa amo kong lalaki. Mabuti naman at nandito ka na, Ben. Sinundo ka ba ng guardian angel mo? Guardian angel? Hindi ako nakapagsalita sa biro ni Sir Mark, pero parang kakaiba yata talaga ang kinikilos nito ngayong araw. May nagawa ba akong dahilan kaya nagkakaganito si Sir? Kung mayroon man, ano namang kinalaman nito sa asawa niya? Habang iniintindi ko kung ano ang maitutulong ko sa amo kong lalaki, ay muling bumalik sa isipan ko ang mga napag-usapan namin ng kasamahan kong si William kahapon. Tinanong kasi nito kung may balak daw akong umalis sa poder ng pamilyang pinagtatrabahuhan namin, oras na makatapos ako ng kolehiyo at makahanap ng ibang trabaho.
Hindi ko naman tinago sa kanya ang buong katotohanan dahil kaming dalawa lang naman ang nakakarinig. Sinabi ko sa kanya ang kabuuan ng plano ko. Lalo na't naging malapit din naman ito sa akin tulad ng mag-asawang Velasquez. Ayokong manghusga at mambintang, pero posible kayang nakarating sa kanila ang pinag-usapan namin ni William. Stop muna, magmerienda na muna kayong dalawa. Para akong bumalik sa realidad matapos kong marinig ang malakas na boses ni Madam. Masyado kasi akong nakapokus sa inaayos naming sasakyan, maging sa kanina pa tumatakbo sa isipan ko. Buong akala ko, magagawa kong bumalik sa normal. Pero sadya namang nahirapan ako habang naglalakad kami ni Sir papunta sa kinaroroonan ng misis nito. Literal kasi akong natulala nang masilayan ang ayos ni Madam Monica. Kung kanina, nakasuot siya ng isang manipis na pantulog. Ngayon naman ay pinili niyang magsuot ng red sleeveless at fit na black garterized short. Hindi ko tuloy maawat ang mga mata kong halos ilang minuto ring napako sa direksyon ng misis ng aking amo. Saglit pa akong napapikit kunwari nang yumuko siya malapit sa harapan ko bago nilapag ang 2 baso ng orange juice. Kaya pala nagpabili ka ng isang tray ng itlog dahil dito sa custard cake. Narinig ko ang usapan nilang mag-asawa pero hindi ako umiimik hanggang sayayain akong magmerienda ni Sir. Para tuloy akong nahimasmasan ng wala sa oras. Aminado naman akong nahuli nito akong nakatingin sa misis niya. Maganda at sexy pa rin naman ang madam mo, hindi ba? Parang hindi siya tumatanda. Anito nang makalayo na sa amin ang misis niya, hawak ang dala nitong food tray kanina. Gustuin ko magsagutin siya pero hindi ko ginawa. Hindi ako pwedeng mabuko kung kailan nagawa kong maitago ng matagal na panahon ang paghangang mayroon ako sa kanyang misis. Tahimik na lamang tuloy akong nagmerienda kahit ramdam kong inaabangan pa rin ni Sir Mark ang magiging reaksyon ko. Siyempre, ginawa ko ang lahat ng makakaya ko para baliwalain nito ang nakita niya. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon, ay tuluyan akong nabigla sa kinauupuan ko nang muli itong magsalita. Gusto mo bang makatabi minsan si Madam Monica mo sa kwarto bago ang graduation mo, Ben? Mabilis akong napalingon kay Sir dahil muntikan nang mapugto ang hininga ko sa sinabi nito. Hindi naman siguro masamang tuparin natin ang pangarap mo bago ka umalis sa bahay namin, hindi ba? Dagdag pa nito. Sir, magpapaliwanag po ako. Mabilis siyang umiling para tanggihan ang kagustuhan kong magpaliwanag. Pero wala namang bahid ng galit o pagtatampo ang mukha niya. Bagkus nga nakangiti pa nga to sa akin. Narinig ko naman ang sinabi mong bibisitahin mo pa rin kami ng Ma'am Monica mo bilang pasasalamat sa lahat ng mga naitulong namin sa iyo. Alam ko rin namang hindi mo kami kakalimutan, Ben, hindi ba? Mabuti kang tao at napamahal ka na rin sa amin. Napabuntong hininga ko dahil ayokong mag-isip ito ng masama tungkol sa akin. Humahanap lang po ko ng timing para masabi ko sa inyo ni Ma'am ang balak ko, Sir. Wala po akong balak na gulatin kayo o umalis nang walang paalam dito. Paliwanag ko. Alam kong narinig niya ako, pero maingat pa rin tong humakbang papalapit sa kinaroroonan ko, tsaka mahina akong tinapik sa balikat. Kaya nga bibigyan kita ng bonus bago ka umalis. Pagpaplanuhan nating mabuti para hindi malaman ng misis ko, ayos ba? Nakangisi niyang sabi. Pero sir, kinakabahan kong sabi habang nakatitig ng mabuti sa kanya. Hindi pa man namin nagagawa ang sinasabi nitong plano, pero abot na hanggang talampakan ang kabang nararamdaman ko. Ilang ulit ko pang sinabi sa kanyang wala akong balak patulan ang amo kong babae, na hanggang panaginip at imahinasyon lamang ang mayroon ako para rito, ngunit ayaw niyang makinig.
Huwag kang mag-alala, Ben. Akong bahala sa'yo. Kailan pa ba ako gumawa ng desisyon na makakasama sa mga tauhan ko? Makahulugan itong sambit kahit nagpatuloy na kaming dalawa sa pag-aayos ng sasakyan nito. Iskuro na ang hawak ko pero iba pa rin ang tumatakbo sa isipan niya. Hindi lang din naman yun ang bonus na matatanggap mo mula sa amin. Ibibigay ko rin ang dapat na matatanggap mo sa darating na Pasko para may magagamit kang pang-umpisa. Masaya na akong makitang nagawa mong maabot lahat ng pangarap mo sa buhay, Ben. Itinuring na kitang bunso kong kapatid. Napangiti ako sa sinabing yun ni Sir. Hindi ko lang alam kung magagawa kong masuklian ang lahat ng mga kabutihang ibinigay niyong mag-asawa sa akin, Sir. Maraming salamat po. Matiim lamang nito akong tiningnan tsaka tumango. Basta ba pasayahin mo lang ang misis ko sa gabing ipapahiram ko siya sa'yo at magawa mo sanang tugunan ang pangangailangan niya, bayad ka na sa akin. Doon siniwalat ni Sir na nagkaroon pala siya ng problema sa kalusugan na nakaapekto sa kanya kaya't nawalan ito pansamantala ng kakayahan para tugunan ang pangangailangan ng misis niya pagdating sa kama. Ang mga salitang yun ang dahilan kung bakit napagkasunduan naming gawin ang plano nito. Sa mismong gabi, pagkatapos ng munting selebrasyon ng aking graduation. Nakakasigurado daw kasi siyang walang ibang makakaalam nun, lalo na't balak nitong magpabaha ng mga inuman at malaking salo-salo sa graduation na pwede na rin daw naming ituring na farewell party para sa akin. Wala namang mapagsidlan ang pasasalamat ko sa suportang binigay nito sa akin hanggang sa dumating na ang araw na pinakahihintay namin. Pawis at hingal kong tinanggap ang sobrang naglalaman ng bonus ko matapos kong lumabas sa kwarto nilang mag-asawa. Ni minsan kasi, hindi dumako sa isipan kong magagawa ko ang mga bagay na yon sa piling ng amo kong babae. Hindi ko natuloy binanggit kay Sir na kahit sobrang nalasing ang misis niya, ay nagawa pa rin itong tumugon sa bawat pagpapakasasa ko. Mahigpit pa rin itong yumakap sa akin sa madilim na kwarto nilang mag-asawa at ang suot namin ay unti-unting tumilapon sa may sahig. Kaya walang telang humarang sa bawat paglapat ng aming kutis na labis kong kinabaliw. Wala itong kaalam-alam na ang lalaking gumawa sa kanya ng mga halik at haplos ay hindi ang asawa niya, kung hindi ang katiwala nilang boy. Doon, una kong narating ang alapaap. Si Madam Monica ang naging una kong karanasan. Aminado kong isa ko sa pinakaswerteng lalaki ng gabing yun. Sabihin mang nagawa kong iwan ang pamilya Velasquez matapos kong makapagtapos ng kolehiyo, ay hindi nawala ang matatamis na mga alaalang mayroon ako sa 5 taon kong pagtatrabaho sa kanila. Habang buhay kong tatanawing utang na loob ang kabutihang pinaramdam ng mga ito sa akin. Maging ang unang karanasan ko sa piling ng amo kong babae ng gabing yun ay hinding-hindi ko makakalimutan. Huli na rin kasi nang malaman kong matagal na palang napansin ni Sir Mark na may lihim akong paghanga sa misis niya. Pero binaliwala lamang nito dahil malaki raw ang tiwala niya sa akin. Nagawa ko naman daw kontrolin ang sarili ko kahit sadyang mapagbiro at kwelang kasama ang misis niya ay hindi ko sinumantala ang pagkakataon para magpadala sa tukso at iputan siya sa ulo. Kung kaya naman, nararapat lang daw akong bigyan ng bonus. Hanggang sa muli mga kaibigan, sana ay nag-enjoy kayo sa karanasan kong binahagi sa inyo.